of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Risala, the message, every Saturday and Sunday here at RPN D-XXX Zamboanga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga katawtay manguran na mo. Yari na isabin wakto amuin piyagkatakad-takaran sin ini katawtay manguran na to Sibu dain yari halom daira lupa sambuangan. Dagpak maun pa mga kapupuan sin basilan insyaallah harum ini yan na isab in program sin Arisala salta ini yari na nakalingkod in lecturer na to amo in guest na to harum ini siya in head sin legal counsel sin legal department sin NCMF Diha Region 9 sa mga peninsula ewan in topic amo in na discuss na to amin parkala sin the Muslim Code and Sharia Court amoy na in PD 1083 ini continuation sa sin discussion last time nasabot and discuss na muna in parkala amoy pag-asawa amoy marriage and divorce nabihaon marikita pa amoy ini succession atau kan pagwaris misan biadto mabay ako pasalam salamon and abukaw na to and guest na to harum ini Attorney Yasser Apion. Assalamualaikum Attorney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother Ben. Alhamdulillah biya malukay-lukay kita wala nakaisab na yari na isab in biya mga ini program sa lingkat-lingkat amuin subay na to discussion sa wab na ini kalakihan ini ingaton sin katawtay manghuran na to Attorney. Dahil nga sa wab to ini nasabot na to maray dumirect na kita pa point of discussion na to Attorney ini nasabot ta in tungod pag amoin pagtawag nila succession at tawakan pagwaris uno ini in biya mga ini parkala succession ini kasupaya kahatian si biya mga listeners ta. Okay, magsugol Tuan Ben. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salatu wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To all our listeners and watchers. Nasabot mo Brother Ben in topic ta amo na pag succession atawa pagwaris basa sug yan atawa inheritance long ya kaybanan term agad magsibu deto yan tawalong niya bang hakato pagbahagi alta sin nawapat in ilmu ini knowledge ini ilmu al-faraid o ilmu al-mirath ini kahalkaan ini Tuan Ben sambat hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hangtunga ini sin ini knowledge amon ilmu ipagpaid half of useful knowledge hangkan hati niya diaak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam im mga umat muslimin umingat sin ilmu pagbagi alta amon ilmu al-faraid sabab ini useful knowledge siya sabab siya in hika pagang atau hika tangkis hafit na amuin mga biyasin pag-asag dugo pagkalo sabab sin pag-araw alta atawa amon wala paghati pagbagi sin alta sin nawapat sa mga ahli nila. Masyaallah. Malingkat yadto ini nasabot mo inamon tungod long ta pagbahagi alta yadto. At ini amon ini pagwaris. Mga katay manguran before we mga continuehon ko in pangasubo in discussion with Attorney Yasser Apion. Mawaya ko lang sa buto ni Numbol sin mawaya ka mo mga subo yari in cellphone number 0906-641-1220. Balikan ko 0906-641-1220. Damik yan in kamo yan nagla-live
makadjiri ka mo malingkat in topic na to biya on it's an informative talk. Amo yun biya continuous discussion, question and answer supaya kahatihan tuod marehaw insyaallah taala. Nasabot in pagbahagi alta biya na singon. Uno naman in biya mga rukun. Iwan sin amin manjari siya hipagpusaka bang tungod sin alta. Iwan isyu mapatut biya magwaris. Okay. Tungod dito, attorney. Okay, Brother Ben. So biya sinasabot ta at niya maniutyo biya kaya introduce ta na yung maanasin pagyanon succession. At niya actually dito PD 1083 define siya biya dasin pag-define akad almost similar da in wording civil code. Akad sibu da actually mga provisions on succession in civil code even sina Muslim code. But of course share niya dito nagbida. So, as it is defined, succession is a mode of acquisition. At niya in siya yaon biya initiranan at tibayhuan sin pagkawa ini hasil sin hatin niya pangalta. Laway ring through transmission of property. It's either property, rights, or obligations. At the time of the death of the decedent, from one person to another. So, it is a mode of acquisition. Matawad kasi in a way, amuin makakawa kita alta, either mami kita, or ikapusaka kato, or i-donate kato. So, inya ribukun ini amun donation long ya interbibus, amun during lifetime. Inya ri, at ini it's either donation or compulsory ini movement of transmission of property from one person to another multis causa after the death. Now in rukun niya, following that definition in requisites niya, hati niya the death of the decedent as it is stated in PD 1080, the death of the decedent must be ascertained. Actually bang hati niya sharia amun inim piyangawaan nila amun long niya hati niya amun arkanul arkanul irth amun into atin niya amun al-mawrith al-warith al-mawruth. So mawrith amun na indecedent amun ni miyatay disease. Hati niya sabay o miyatay bang magbisara kita succession atin niya aun nawapat. Natanto siya, ascertain na siya. Ikay sayat to. Ikarwan niya atin niya ini abang dito ilmul faraid long yabian ini alwarith atin niya own successor own heir own heir own makawaris banga kato own atin niya lawlasya ni asukampong niya usbawaris long niya ang kanayan long niya maging usbawaris impiyagyan nila amon mga lundang karaba amon mga lawlasya ta kapatut magwaris kanya tungyanan masuok hatin niya bang usbawaris atin niya aun buhi sila hawak to sin kawapat. Basta buhi sila. Misan dayan mga ang kasasat parang kasat natanto nakaunain miyatay ato ring sinambuok na makawarisin inamun nakahuli miyatay ato haalta sin yato. Sinamun nakauna rin kanamon lawlasya niya. So dua na yato. Atin niya death of the decedent is ascertained and then the successor is alive at the time of the death of the decedent. And third atin niya ini property ang property amo na ini mawruth property amo transmit sinamon ini kanya to amon decedent to pa heir niya was bukun disqualified in amon heir to atin niya in waris ini pag amo in succession pagbahagi alta ba niya attorney pagbahagi alta sin amon ini nawapat. Aun kawin alta sinawapat bukun naman alta ini inbyutang din di hati niya unulong niya in pagyanon inheritance mumanjari hipagwaris unulong niya in tarika atawalong niya mirath manjari mo si pagpusaka unulong niya in estate pagtawahon unin estate amun manjari pagpusaka manjari pagwaris bukun naman siya ini property so property siya whether movable long ya tinabang hakwan long ya mankula or gayru mankula immovable properties. Aun pa sabyat mapuasin niya to mga rights. On right mo right lang kapat mga shares mo mga right mo yaon ikapagkuan yaon transmissible rights. Aun yan mahal ka pen right din nga mo nakuha ng mga alta mo biya kaulinan mo.
aon day sablong niya amon magka-transmit obligation. Although in general rules and obligation, personal yan. Di yan natin niya kapag pusakain obligation sinang kataw, di yan manjari natin niya daon sin kay banan. Oo. Sumagawa aun yan exception, ang mga obligation matransmit siya. So lamo diya to hapag ianon natin niya what constitutes amon inheritance siya to pag ianon. The property that or the subject of the transmission of right or title. Manjiri siya dihilan upamahan. Okay. Sample sinamoy natin niya atungod sinamoy na discuss mo ito. No. So upama. So pamalong ta. Iniati niya aon tao ini nawapat. Okay. Yan. Pagubos aon kyabin niya mga bahay, mga building. Ayan. Aon kyabin niya mga ini lupa. Ano ba ini bank accounts. Aon kyabin niya mga shares of stocks. Okay. Aon kyabin niya mga rights, biyan privileges. Yato katanya to manjariyat to. At iniamon niya to pagbahian niya to si mga ahli niya. Sinahli. Bang pagwapat niya aun ahli niya to na kapag bahian sin ahli niya. Bang wayron ahli niya ang kanaong biyutang din doon. Bang wayron ahli niya at niya sampil makakatto pa baytul mal. Pa baytul mal. Yato bang aun pamarinta sa Islam. Nabiyarin mong sa pamayron pamarinta sa Islam. Makapakainin alta yato sa pamayron ahli niya. Na bang sa pamawayron ahli niya bang sa pagdaon pa rin tarin di suman arakala makawaisab sin state din di bang wayron natin niya kapag ini wala ni kapag wasiya dapat nagwasiya siya pasal on sa pagyanon din di civil code escheat long niya ampa na suppletory inamon application biyan amo ya tulong ta in pagyanon hatin niya mga subject of transmission uno naman yung pwede i-transmit. So atin na amo yung timbi mga nahinang sample issue in di mapatot biya magwaris sa tungod sin kunyo tungod sin namin alta yo natawa uno-uno nasabot atin ya impagyanon mo yan brother Ben uno naman in grounds because nasabot talong tarayng ha mga ini requisite to subay qualified in wayron disqualifications in air misan na siya sa upama siya atin niya ini nabilang na natanto na siya inambuk mano siya yon in siya yon ini tanto to lahat siya sinawapat air siya ini bangha strength of relationship wayron na doubt in siya qualified sumagawa dapat wayron disqualification una naman pagyan disqualification halom sinsara amon long niya hati niya number 1 al-qatil hati niya bukun siya na hinang sabab that he has intentionally whether directly or indirectly caused the death of the dissident. Arakala mga inilyasyon na to piabis kayo ning pagpatay ba't niya makawa niya mga magka-experience tayo pagkasusulong niya yan natin niya o mga long niya to ini papabis kayo na bang aon misan basta intentional bang isab wala long niya ini piyagtuuran aksidente na di sabi at tumalawa yung kapatut niya. Sa kapatut niya to. Dilo ka niya. Ikaruan niya long niya, tinya, ini, bang siya wala nakahinang, if he has not committed any act which would constitute under Islamic law, mga jurisprudence in Islamic law, na disqualification. At niya, misan yung karyasalin niya, taka, ini kapatut siya, o wala niya rin sa piyatay, wala rin sa yun, o lawla siya, sumagawaon na hinang niya, biya sin in upama niya biya sin nagmurtad sa upama siya bang siya nagmurtad nari na siya makakuan sabab in pagwaris in di maon in pagwaris in tawaris long niya bay na saksayin di manjari di maon long niya in pag mutual succession between two persons of two different religion eto so inya to hati niya difference of religion hati niya in different situation if the person is so situated he cannot inherit from the pero on difference in legal succession amon compulsory succession even voluntary disposition of property hati niya wasiya bang pagwasiya in kilaf ikhtilafud din among difference of religion bukun siya disqualification yari sabay ni kapatungan ta hati niya bang
bangha amon legal succession pagtawagon intestate succession amon wayroon na kapag hinang wasiya in tao nawapat na sa kasya wayroon testament niya. Wayroon will and testament niya. So amo in papanahon in sara atin niya bukun in succession sin properties niya bukun by virtue pa will. So wayroon siya nakahinang will. So bang bukun by virtue pa will matto kitalong niya by operation of law. So apply yung tana in law. Amo na atin pag-iyagon intestate succession. Atin niya wayroon siya nakahinang will so legal succession. So atin niya ununing kaya bubutang hasara amo niya to inirihil ha mga kwan. So abiat to ragos bang wayron masiya in difference of religion disqualification siya. Di maka waris in Muslim from non-Muslim damikian vice versa. But in the case of testamentary succession or disposition of properties atin niya ini aun wasiya niya inya tumanjari di iya tumahinang ini ground for disqualification in difference of religion between the testator and the legatee. Among biya karihilan sin wasiya yato. Ay namunel ka. Nasabuti na mo into different ini religion yato. Maray ati ko tiyan kita una kibalik Islam. Baka pwede kita lamang kunele kung Mr. Fernandez. Entra to aki. Channel pregunta attorney. Pasensya na kayo kasi ang discussion namin we're going to use multilingual para mas maintindihan. Ilapit mo. Assalamualaikum brother. So, waalaikumsalam sir. Si brother Fernandez isa sa mga balik Islam dito sa Zamboanga pero Zamboangueño, Chabacano, pure Chabacano. Ara do channel pwede kasi man-mention about two different religion. So estabale na otro religion ara kadale balik Islam do channel consent kere le pregunta with regards to this PD 1083 baka chene pwede man answer. Please. Mansalaman ito brother. Assalamualaikum sir. El di mio pregunta era so timing na kalitio topic ara na lecture about date so related na nila date pati el mga abagitagal mga pamana inshallah. So lakal di among sitwasyon ko mabalik Islam iyo tatsin kami problema kay si kumo kami muri Muslim kami kiri kami dali ka namon akal Islamic rights na di amon burial. So edong pamilya mga hindi pa Muslim ta entera ka namon na abagita na religion na kadi previous religion di amon. So kusa kami pwede si abla kami abagita para pwede ida ka namon dali ka namon abagita Islamic abagita rights na di amon burial mas merto kami kusa abagita pwede ida pwede dali ka namon. Bueno el question kasi tauyo dol chenesitan happen sigatan sina appear sitan happen especially in the case of our brother balik Islam. Of course it is undeniable that it is their dying wish that they should be buried under Islamic rights. Yes, because that is the last religion that they profess during their lifetime. Okay. Actually, chene kita lay, although nuay kita provision na PD 1083, but na general law, the civil code, which suppletorily applies also to, especially in the case of silence of our special code, which is the Muslim code, chenekel article alya dedicated on, or title dedicated on funerals. Dol 300 article 307 and sina. So it's that article, that provision speaks about the funeral rights, or the form of funeral, or even the place where the burial will be held. So taabla alya si chene express wish el gente aquel yamuri dapat respeta el disu express wish. Nuay abla alya el express wish, it should be done formally through a will. Basta express, hindi implied. Okay. Now taabla alya si pwede kita mira or
sabi, el express wish before that deceased died on how his funeral or burial should be done, dapat respeta. So, it could either be in a public document, instrument, or in a recorded, whether video or audio recording, that he expressed himself that he would like to be buried under Islamic rites. Okay. Even though his family, of course, we do not deny the rights of the family na to make the arrangement. But the form, especially the rites, the rituals, should be done in accordance with his wish. Now, si Nuay nila pwede asian sina, pero yamurile. Taabla LA, the same article, taabla, in the absence of such express wish, his religion should be the determining factor in deciding what form or rites should be his funeral. So, see, if he died a Muslim, especially so if his conversion was duly registered, so much so that it would now produce legal effect. Amo siya importance del registration because it would produce legal effect from the moment of registration. Kaya man support ko na kay question dito yo. Si por ejemplo talia Muria el kabar noile man express wish. Yes. Pero registered ele as a Muslim. Pwede ba brothers Muslim like us? Of course. Tiyan kita rights para andalya or para mandamira con el pamilya di suyo. Kaya hindi se pwede debe kanamon se kami se manda entera con ese. Pwede se. Pwede. Kasi ang sinataabla LA. Although the same law states na el tiene right because it is a family right actually. Although, siguro Tagalog na lang natin. Si mas bueno. Para mas maintindihan kasi alam ko mas maraming hindi nakakaintindi ng Espanyol kay para ano na lang natin para pasensya lang to. Sige. Pwede to man Makano, pwede man Tagalog. Pero pwede siyang ipaglaban ng mga kapatid niya sa relihiyong Islam pag mayroon siyang registration. Paano pag walang hindi siya na registered pero Muslim siya. Tapos nangyari yung ganun. So, maski wala siyang registration, dapat, kasi obligasyon natin yun mga brother Muslim, at saka to respect his wish, the wish of the deceased, because the principle is, like during his lifetime, everyone is entitled to the right to decide how to conduct himself. Whether he is alive or after death. So, maski nuay man register, we should try our best effort. Dapat mag-exert pa rin tayo ng effort through any other means. Maghanap tayo ng mga pruweba, ng mga pictures, ng mga recordings, at saka yung mga behavior niya kung recorded natin or mga witnesses testimonies na nagpapatunay na siya talaga ay nagbalik Islam na or nananampalataya sa Islam sa panahon nung siya namatay. So marami namang mga paraan. Pag wala tayong registered na certificate, marami naman pwede naman yun. So siguro kung maipapahayag yun at mai-explain sa mga pamilya pati na yung katungkulan sa batas, siguro irerespeto naman nila. Okay. As I understand, siguro yung sinasabi mo na yung burial rights, kasi ang problema kasi ngayon may mga kunyari tunay ni brother balik Islam, tapos meron yung kunyari yung isang balik Islam, tapos yung mga pamilya niya na hindi sumama doon, tapos nung mangyari sa kanya parang magtatago po yun between the Muslim communities or Muslim brothers and the family. Yan ang siguro yun ang kinatatakutan ni Brother Fernandez. Exactly. So paano natin magawan ng paraan considering na hindi malayong mangyayari yung ganun. What if kung may nangyari na isang kapatid natin na balik Islam, tapos gusto nating puntahan,
Pero nandun yung pamilya niya. Hindi. Di amon ti pamilya. Debe kami manda kuan. Kamar kita as brothers in a religion in Islam, Yes. kaya kita manda tamen saka kita rights dia to being the rights of that disease na debe akikat man kuan. Entera na Islam na Muslim kuan. Yeah. Kasi kita asya paternity. As always, syempre, kung mayroong mga ganitong sitwasyon na parang magkakaroon ng gulo, dapat mag-uusap yung mga parties, di ba? Mga concerned parties. Pag-usapan nila ng mabuti, iintindihin nila yung batas. O, meron naman tayong mga arbitrating mga agencies, meron tayong barangay, meron tayong local government na makakatulong sa atin para titingnan kung talaga sino yung may karapatan. Of course, it's a family right to bury their deceased kung kahit saan. In the same provision of law doon sa mga title na articles na yon sa Civil Code, nandoon yon. Kaya actually may mga kaso na dumating sa Supreme Court, nag-aagawan. Especially yung mga first wife, second wife, o sa mga non-Muslim dumating, although hindi yun involving mga balik Islam. Pero nangyayari yun between a common law spouse and a legal spouse na matagal nang separated, divorce, mga 20 years, tapos may iba ng kasama, tapos nung binurol ng kinakasama niya, na parang wife na niya, pagpalagay na natin abroad na yung kwan, tapos nung after nung namatay, binurol na niya, bumalik yung kwan. Gusto nilang ilipat yung burol. So unfortunately, ang sabi ng Supreme Court doon, kasi in-invoke nung isa, sabi niya, yun kasi ang dying wish niya, ang wish niya. Ako ang dapat nakakaalam ng wish kasi ako ang kasama niya. Ilang taon, kayo wala na kahit kayo ang legal wife. So ang sinasabi ng batas, ang family dito, yung legal family, sinasabi. So family right pa rin. So ang nangyari doon, parang hindi na-prove yung wish na yun. Pero sabi ng Supreme Court, kahit na-prove yung wish na yun, at most, parang nag-compromise sila. At most, yung ma-interpret natin, yung wish na yon as far as the form or funeral rites is concerned, or religious rites. Pero yung place, ibibigay pa rin daw nila. The place where to bury the deceased, ibibigay pa rin nila doon sa family. So parang ganun. So siguro kung dadating sa punto na yun, i-compromise, sige, yung family right nyo, hindi namin tatanggalin, pero it is limited to as explained by the Supreme Court, explaining those provisions of law, to the place where he should be buried. But as to the form or the funeral rites that he will be buried under which procedure, we should respect his wish or his religion, religious affiliation. So siguro pwede yun magagawa ng meron pa ako attorney yung additional na po sa question. Sige. So if ever yung namatay siya, yun nga baligisam, so naghingi siya ng Islamic burial rights. So at the same time meron siyang wealth na sinabi niya na itong wealth na to ibigay ko yung some part of it na sa mga Muslim community o sa pagpagawa ng masjid, so o if ever o ano-ano na Islamic activity o etc. So paano yun? Okay. So punta na tayo, balik naman tayo doon sa succession. So ang since Muslim na siya, okay, nakalagay kasi kung in the case of succession, yung law at saka court na magti-take jurisdiction, titingnan yung religion ng decedent. So kung Muslim na siya at the time that he died, apparently pwede gamitin yung PD 1083. Okay. Pero without prejudicing the rights of the heirs. Of the heirs. Non-Muslim. Yung close family. Pero as far as it can be accommodated, i-accommodate especially yung mga sharing o how much, what are the shares, ganyan. So, i-accommodate yun. So, sa Muslim code, pwede kang mag-dispose up to 1/3 of the estate. Pwede naman you can control. So through a will,
you can make a will disposing not more than 1/3 of your estate, of your property. Actually, sa civil law, you can control up to 1/2. Dito sa Muslim code, linilimit lang nila sa 1/3 para hindi naman ma-deprive yung family. Yung family. Kasi baka sa civil code, 1/2 ang free portion, kumbaga. The legitimate, yung hindi mo pwede tanggalin, i-touch, is 1/2 of the property. Kumbaga, kung sa Muslim code naman, is 2/3 of the property. Yung 1/3 yung free portion. So, either Muslim code or civil code ang gagamitin, he can make a will disposing so much of his property. So, meron tayong tinatawag dito sa Muslim code, kasi yung sinabi mo, yung example na sinabi mo, gagawing mosque, gagawing charity, yun ay waqful wasiya, waqfu bil wasiya, testamentary disposition, testamentary will. Yes, waqaf, testamentary waqaf. Waqfu bil wasiya. So parang waqaf siya, pero at the same time it operates as succession through will. Through will. Pero pag walang will, wish lang niya, kunyari mayroon lang siya na pagsabihan na kapatid, ito pag namatay ako, gusto ko ipaghabilin itong 1/3 na itong portion of para doon sa madrasa o kaya sa masjid. Okay. Will na rin 'yun. Will na rin. Now depende. Kung sa civil code, apply mo ang civil code, walang oral will. Pero kung sa Muslim code, meron non-cupative will na tinatawag, oral will. Maski oral, hindi niya reduce into writing, kasi meron tayong holographic will. Meron sa Muslim, it could either be oral or written. Okay, yung will. So kung written, it's either formal siya, yung naka-notarize o na ginawa ng abogado, or holographic, handwritten lang niya. Handwritten. Oo. Tapos, pwede pa yung oral lang, hindi na sinulat. Sinulat. Basta merong in the presence of at least 2 competent, credible, and disinterested witnesses. Okay. Witnesses. Yun ang 3 words. Yun. Ang keywords, competent, credible, disinterested witnesses. Now, kasi will na rin yun, kahit oral, pero after his death, dapat he-probate yun. Yes. I-prove yun in court. How to prove oral will? Dapat yung mga witnesses, yung mga saksi, magti-take sila ng yamin, solemn oath. Sumapa sila. Sumapa to sila. So, in 2 or 2 upat ito, sumapa sila na diungog nila na to. Yan to. Narinig nila. Siguro Brother Fernandez, no? Ben bonito kat kalito yung concern about si por ejemplo ya pasa un hermano de aton balik Islam. Anda kita na kuan, bila kita na succession. Illegitimate child ba? Channel rights? Uno tayo illegitimate din ibang tao biya alam biyara atau atin na biya anak ako biya long tawala siya kaya kuanan. Aun kapatot niya magwaris. In Islamic law, Muslim code, illegitimate children in rights niya with his mother. Mutual rights of inheritance with the mother. Kung ano but not with the father. He has no right because illegitimate siya. Okay. Because the cause for inheritance should be based on legitimate legal relationship. Yung illegitimacy kasi, it's only a legal fiction. Legal fiction lang siya. So, pero usually naman kung halimbawa doon sa civil code, pwede yung illegitimate half lang siya. Okay. Ang problema lang, kung after the first wife, the children after the first wife, kung children sa second, third, lahat yon illegitimate. Pero sa Muslim code, legitimate yun. So full yung rights nila. Full yung rights nila. Pero paano, kunyari, okay na, i-clear natin yung issue. Sama ka na rin sa discussion kasi hindi lang, kunyari, may asawa siya, 2 o 3, sabihin natin 4, tapos
nangyari yung ganun nga, nandiyan na yung wealth na sinasabi natin, tapos biglang may lumabas, may sumupot na, uy, tatay ko yan. So wala siyang rights yung illegitimate. Clear yun. Wala siyang rights. Illegitimate. Pero yung mother nun, sa mother meron siyang rights. So kung ano man yung makuha niya na wealth doon sa kasama sa doon sa heirs, yung sa mother niya, pwede siya mabigyan ng mother niya. Sa mother niya meron. Pwede. At saka yung lahat ng relatives niya through her mother, through his mother, meron siyang mutual rights of inheritance. Mashallah. In the case of so yung mga brothers niya of the same mother, siblings niya of the same mother, meron silang mutual rights. In the case of illegitimate children, sa civil code, wala. Pag brothers niya although pero sa Sharia meron. Kasi parang meron ng curtain yun, hindi na sila magkapatid talaga. Pero sa Sharia, although illegitimate siya, ganon. So siguro dapat pag-usapan natin yung mga sino-sino bang mga heirs. Yes, oo. Yun sana yung itatanong ko, sino-sino bang tinatawag nating heirs? At saka itong wasiya na sinasabi natin. Oo. Una-una, yung wasiya, yun yung sinasabi natin, sinasambit natin palagi kanina pa. Yun ang will, kumbaga, yung parang yung naririnig natin palagi as last will and testament. Yun ang kagustuhan ng tao, pag mamatay na siya, ganito yung pagdidistribute ng property niya. Itong portion ng property niya ibigay dito, ibigay sa kaibigan niya or sa stranger or kahit kanino or sa foundation or charity group. So yun ang will. Pwede siyang written, pwede siyang oral. So yung mga heirs naman, pag walang will, pwede mangyari will at the same time, heirs at the same time. Okay. Pero yung will, hanggang 1/3 lang siya kasi protection yun. Hindi na pwede diktahan lahat, the whole of his property. No. Any property in excess of the 1/3 that he bequeathed in his will, automatic yun. Kunyari, ikat kita dyan. Kunyari, yung will niya, buhay pa siya. Kunyari sabihin natin, meron akong amount of 100,000. Gusto ko ibigay to kay Talpulano. Lahat to. Pagkamatay niya? Pagkamatay ko, gusto ko ibigay ko yan lahat sa kanya. Siyempre magko-contradict yung heirs na yun at saka yung will testament na sabi mo 1/3 lang. Sino yung masusunod doon? Ano yung i-apply nating law doon? But before that, gusto ko lang sabihin ay i-greet si Hairun, mashallah attorney, Apion, you make us tausug proud watching from Abu Dhabi. Kadayang Stadium Mayra Apion, jazakallah khair for watching, may Allah increase in knowledge, amin. On sa pangasuwi Sheikh Vladimir Shahirun. Anyway, answerin na to attorney and then ang pakuwi sunodin pangasuwi Sheikh Vladimir Shahirun. Katitan. So, ano ta? Amoin tungod sin own will niya, long 100,000, let's say utang mo, 100,000, wa ko real ko ni kay Talpulano. And then he comes in rights in amoin heirs niya. Yes. Unuin sara suway apply rito. So, kabutang doon 83, in succession, it could either be by will only or by operation of law only or both, mix. By will and by operation of law. How is that? Bangso pa pag ang namatay, ang yumao ay nag-iwan ng will, gumawa siya ng last will and testament na pinamimigay niya yung 1/3 of his gross estate property. So yung 1/3 niya talagang ibibigay yon in accordance with that will ng batas ng korte. Yung 2/3 yun ang paghahatian ng mga legal heirs niya. Na ang gagamitin yung provisions ng batas. Kung magkano or ilan ang mga heirs or ilan ang mga shares ng mga heirs na yun. So, dalawa ngayon ang nag-ooperate. Yung yung sinabi niya doon sa will, as far as the 1/3 portion of his property is concerned, and the 2/3 will be determined
the distribution of which will be determined in accordance with what is provided under the law. Okay. Sa mga compulsory heirs niya. Compulsory. So titingnan na yun sino yung mga buhay at the time of his death. So titingnan yung mga malalapit sa kanya, tatanggalin yung malalayo. So sino-sino ba yan? Yan dapat malaman natin. Lalong-lalo na yung rules of exclusion. Oo. Yun. Sige. Merong tanong, baka mawala yung tanong ni Vladimir Sahiron. Assalamualaikum Kawahid and Attorney Apion. Hapagbahagi sin lupa. Bang inambuok heirs, di mawaya aturan sin syariata. Uno in implications. Syukran. Jazakallah khair. Bang in yaon natin ya. May matawad to jimajat to halini. Bang in nawapat Muslim biya na sin sambat in taka jurisdiction Sharia court even in hatin niya in law mag-apply amo na in law on succession sin Muslim code. Actually in my practice nangyari na ito na on mga bakas case ko biya to. In PIL has civil court pero Muslim in kwan na dismiss siya. Na dismiss. On the sub case atin niya in Muslim dissident PIL has civil court pero pag asubo ko mga parties okay lang kanyo ra hindi pero in gamiton ta Muslim code. Oo. So since nag-waive na okay na lang niya, okay, di na kita matto paluwaing court di na pero in law ipang-apply ta amo na yung Muslim code. Nangyari dahil sa beto okay dahil sa court. Civil code pero in-apply na Muslim code dahil ang dissident ay Muslim. So yung ginamit niyang formula, yung formula na sinabi namin base sa Muslim code. Dahil ang dissident nga ay Muslim. So pag ang kaso ay naidulog muna sa korte, wala na siyang magagawa kung ano yung desisyon ng korte, ipamimigay yun ng korte. Kung ayaw niya, di kukunin yun ng sheriff at ilalagay yun sa yung title, ita-transfer na doon sa kanino dapat mapupunta. Wala rin siya magagawa. Dahil yung kahit hindi naibigay yung owner's duplicate ng title, pwede yung i-cancel ng Register of Deeds, mag-issue ng iba sa pangalan na ngayon ng totoong may-ari in accordance with the declaration of the court. Talaga masalimuot talaga pag pero napakagandang discussion. Yung mga nagla-live, amon ka mo nagla-live, makadiri ka mo mga kakasi amuin mag-forward sin pangasubo nyo inshallah. Aun nini pangasubo salam tuan pangasubo ini aun SS sin maas na mo. Tanya pension ba ini sa hambuok daim magtabok sin pension niya. Di bahagian in tay mangud niya. Makadjariat to magsuguro na ati ko uno ba ini ka-advise. No. SSS yaw na. Atin yung mga magtay mangud ba ni? Na di sa to manjari because bang matawd heirs dapat ma-determine in heirs. Usually minsan mga GSIS, mga pag-ibig yan, o mga magkakawa din doon, magkakaday sabi sila, manglong niya Muslim hati niya ibang ko mag-insist in ipagbahagi sin Islam, si Muslim code, mag-respect din sabi sila yato. Alay pangasubutan na ina mo yung sunod lang ta bisan lang ta ma-continue mo yung answer mo yato. Hatungod sina mo yung ini kapatutlong ta sing kaanakan. So ibutang ta na to magtemang duwa usog ang bukbawai in terms of pagbahagi percentage very nito attorney. At biasin mga pension niya to sa pama. Tungod na sin pagbahagi atin niya Muslim code ini bang mga anak sibu anak usog iwan anak babae ini mahinang sila ini asabat atin niya ini residuary heirs. Makakatukan nila inkapin. Okay? So pamaon inawapat ini husband. So in ahli niya wife. Even ini anak niya dua usog ang babae. So in wife yato in kanya 1/8. Bukon 1/4. Because in wife entitled siya either 1/4 or 1/8. Okay. 1/4 bang mayroon anak, 1/8 bang aun anak. Since aun anak 1/8. So in kapin niya to 7/8 amo niya to in residue pagtawagon hidihil niya to pa residuary heirs. Because in anak babae, in kari asalin niya bukon siya residuary heir, pagda nagdungan siya iban sin anak usog, tay mangud niya, nahinang siya
asababilo kair. Atin niya residuary in another's right. Hinang siya. So, may makawa niya rin sabing residue. Magbagi sila sin residue. Amun 7 niya to, even sin ini taymangud niya usog. Oo. So, in bahagi sin usog, bale, 2:1. Oo. 2:1. Lidhakari mitlu hadhil untayain. Masyaallah, masyaallah. So, ini bahagi 2, inha usog, ubos hambuok ha ababai. Amun ha magtaymang hudyat to amun anak sin nawapat. So biyatin pagbagi. Biyatin pagbagi. Biyatin pagbagi niya. Matampal. Atin niya bang sa upa mamutangan ta amount balik ta 100,000 in 180 to pila sinad to kumuglan. 100,000. 100,000 lang tayo namun yung Kevin Alta yun. So kawaom in 180 to actually ini before kita matto pa among magkuan magtisin halaka depende hataod sin ini amon makawari siya to biasin example mo yato pilain babae ang buok iban dua usog bale 5 heads inakapin kanila 7 di mo hikari ikapang dihil in 7 pa 5 habiat to case amon natin pagtawagon kagunahan mo na in tashihul mas'ala. Rectifying the root of the problem. Because in root of the problem atin niya amo yun yung pagnan divisor amon least common denominator kawaon mo. So magbago na kaw sin least common denominator kawaon mo na yato. So in pagdati niya 7 even sin 5 yato di mag-atap ang pagtawagon lang niya disproportionate sila atin niya aun tabayon mutabayinan sila in agreement nila. Hinangon mo in 5 yato, 5 heads yato, hinangon mo yato multiplier. Amo pagtawagon Judge as siham. Judge as siham ipang multiply mo matto pa amon original divisor, amo na in 8. So 5 times 8 may nang yato atin niya ini 40. 40 na biya uning bago divisor. Ubos ini 5 times ini 1, amo na yatin in 5 over 40 na a wife. Obviously, 5 times 7 pila na ito? 35 mabahagi na pa 5 heads. Mabahagi na sa pa 5 heads. So banghasin dibayron mo sadya in alta yato even sin amun last divisor. In last divisor kaya to 40 amo yato divide in 100 yato by 40 amo yato yung value niya per portion. Amo yato ang pami-multiply. Makabuka ini. Akan na malingkat to din mga discussion ini. Hello ni Sheikh Vladimir Sahirun malano masawa attorney magsukol. Uy na salam doa kay mo Tuan Banser Birua. Salam doa dahil Nasugbu Batangas. Alayo mo nasa Nasugbu Batangas si Brother Birua Banser Tuan Ban. Aun pa pangasugo. Assalamualaikum sir. What about sir we balik Islam regarding about our birth certificate is a Roman Catholic. Then so what we should put when we are applying for work and things. Tinya balik Islam siya pero yung birth certificate niya yes. Roman Catholic pa rin. Baka ang problema nun ano yung gagamitin niya pag nag-apply sila ng trabaho. Kasi yung sa birth certificate po natin yung nakalagay na religion, yung religion ng parents natin. Yes. Religion of the father and the mother. Hindi mo pwede palitan yon. Oo. Ngayon, kung lumaki ka tapos nagbalik Islam ka, kaya nga meron tayong proseso para ma-legalize yung pag-convert mo, i-register mo sa Sharia Court. So ngayon, after registration, yung lahat ng dealings mo ngayon, transaction mo, especially with the government, you should be consistent with what you have already registered in court as to your religious affiliation. So yun nang ilalagay mo. Every time ka magtatansak, meron kang transaction sa government. So yun. Ibalik tamat to pangasuhi Sheikh Bladia to, lang yung uninangon niya to na manjari sila yato mag-complain. Mang sila didihilan. Mag-complain sila pa proper agency
So pamawi mga SS yato mag-complain ng SS amon ang bukas sa pangasuyan to. Brother Fernandez, baka tiyan to pregunta pa, please. So, siningaliyo pala question. So, sige. Ang senaryo ko nito po, attorney, yung nagbalikisan doon sa Saudi Arabia. Tapos, so, nandun ang mga na-determine na mga brothers doon na ito talaga si brother nakasama sa mga Islamic activities o Muslim talaga. Tapos, umuwi ng Pinas, naabutan ng kamatayan. Tapos, may pumunta na taga Pinas na kumbaga na yun ang mga tumayong para mag-claim ng katawan ni brother na Yumao. So ngayon sinasabi ng anak, pag uwi ni Papang o ni Mamang, kumakain pa rin siya ng baboy, pumupunta siya ng simbahan. So paano yan ngayon? Ang isa nagsasabi na siya ay Muslim, tapos ang mga anak sinasabi na ito'y kumakain pa rin ng baboy pag uwi. So paano yan? Kung na-register niya yung conversion niya, yun ang, may legal effect na yun. So, pag wala. Oo. Pag yun ang masusunod kasi official yun, recorded yun. Kaya nga sinasabi ng batas, we are a government of records. Every official record is entitled to full faith and credit in any kinds of transaction. So, yun ang mabibigay. Ang problema kung hindi yun na register. Ayun, oo. So, puro the word of this guy against the word of this guy. So, ngayon, kung sino yung malapit sa kanya, siguro, may relationship sa kanya, legal relationship, yung family niya, baka, most likely, yung word of the family members, his next of kin and kith, will be given more weight, probative weight, than the strangers. So, yun ang mangyayari. Nakalungkot. Alhamdulillah. Bangong papangasubo niyo, yari inumbulsing kami. Ang pawakto na to, 7 minute. So, kati Brother Ben, masabot tayo mga airs yat to. Aon kasi mga pagtawagon natin, aon classes in airs. Yes, airs. Aon airs, pagtawagon, Quranic airs, amo na lang niya in ashabul furud. Oo, as sharers. Kasi naka-indicate na yung shares nila, naka-prescribe na. Yes, oo. In another group is residuary heirs. Biasa mga anak, mga apo na ini. Relatives. So, relative. In another group of relatives, amunin dhawil arham, distant kindred. So, sharers, residuaries, distant kindred. In sharers ini, fractional share na sila, Quran and Sunnah, 12 in taod nila. 12 in taod nila. Taod? 12. So, hinsyo naman sila, husband, wife, father, mother, grandfather, grandmother, daughter, son's daughter, full sister, consanguine sister, uterine brother, uterine sister. MashaAllah. So 12 yat to own na prescribe kanila. In mga shares ini actually, Brother Ben, in shares si mga yat to 6 da yat to 6 da. Mag-highball in 6 classes in fractional shares. Sa manjari mo siya para maluhay na to katumtuman, manjari mo siya hinangun 2 sadya. Grupohon mo siya. Yung panagnan grupo amunin 1/2. Unin 1/2 sin 1/2, 1/4. Unin 1/2 sin 1/4, 1/8. First group yat to. So 1/2, 1/4, 1/8. Biasin husband. Bangwayron ini anak nila iban sin asawa niya, miyatan asawa niya, husband makakawa 1/2. Okay. Bangon anak imakawa 1/4. In wife damik yan 1/4 isab, bangway anak, bangon anak imakawa 1/8. So deng ha mga first group sin shares 1/2, 1/4, 1/8. 1/2 of 1/2 is 1/4, 1/2 of 1/4 is 1/8. Another group of shares is the 2/3. 1/2 of 2/3 is 1/3, 1/2 of 1/3 is 1/6. So 2/3, 1/3, 1/6. So ang ko magkawa ini divisor, maglamuhay in heirs din doon, kita mo sadya in first group even second group. Bang in 5 mo kay first group pa second group 1/2, immediately sa pama 1/2 ubos naglamu kay even 2/3 or 1/6. Immediately in divisor mo, in taksil mo, in root of the problem mo, in aslul mas'ala mo, amo na lang in 6 automatic. Bang atin niya ini 4 and
automatic in kuan mo aslul mas'ala mo 12. Bang ini sab ini 8 24. So bang mo kitaon in katan denominator sini katan cases magtag na siya in divisor di mig deng hapito ini constant in pito ini. It's either 2 3 4 6 12 24 7. These number 7 are constant. There can be only 7 divisors for any given case initially. Just as there are 7 days in a week, 7 heavens, 7 circuits in the Kaaba, 7 circuits in the sambil pagtawap sa 7 denominators taksil. Masyaallah. Or aslul mas'ala. Actually, Brother Ben, masarap ini ba nga mong ingaton taton. Bukod na siya maunit maluhay ra siya ini. Interesting to, very interesting. But masyaallah mabaya pa kami biya sumugpat pa sumakawain wakto na mo. 8:58 na. Brother Fernandez, gracias gyud kaya pwede to bisita ka namon at least yan na to personal para pregunta ko sa dito concern and regarding with our brother Balik Islam. And of course, salam doa kan niyo Nor Espinosa watching from Dubai, Happy, kan Fatima Muhammad Sali Jamahali, Choco Bans, Abu Sufyan ini salam doa kay mo. Iwan salam doa kami mo pamarkad salaf kain na attorney na kabisita kita madto pamarkad salaf. Assalam al-Islami amundun ha Labuan ha Purukto. Salam doa kay mo kan Ustad Baruddin Tangkapa amuin mudir sin markad salaf. Alhamdulillah nabiya mga nakuha nito na na-repaint na rehab tayo namon madrasa nila iwan in 11th IB in Philippine Army nakapahinang sila attorney kwan 3 classroom through Bravo Company. Maraming salamat po sa 11th IB sa pamumuno po ni Lieutenant Colonel Rolly Gomez. Maraming salamat po at sa Bravo Company ng 11th IB na naka-assign diyan sa Labuan na nakapagpatayo sila ng 3 classroom sa Markad Salap. Alhamdulillah may nimbiya mga kerayaw na masyaallah wayron na tudwak to sing kami. Mawaya kami sumugpat sa naon natali sin kami alhamdulillah mawaya na mo continue in discussion. Siguro sumod kita man to pa mga voters education. Sa kalakihan na to ini as a Muslim kailangan natin to malaman. Ano ba yung kapatot na to? Sa na whether we like it or not, pasok tayo sa election di ba? Brother? So nisita kita sabi, kosa ba di aton mga rights sili? Nisita ba kita bota, si bota kita kosa di aton ko. So we really have to discuss all these things. Right to suffrage. And the human rights and basic human rights kailangan din malaman natin, especially we are in a martial law, no? Hindi natin maiwasan. So at least alam natin. Kaya nagpapasalamat tayo nandito si Attorney Yasser Apion, ang legal counsel ng sa legal division ng National Commission on Muslim Filipino. Attorney, baka panalam-salam ko misanda ko man. Salamon ko yung mga muna mga ahli ko ba't kita rin pagamahan. Yan si masalam kay lo. Yan Ustad Jamaira, mga aulad ko ini Naima Sadiq, Anisa and Abdel. Iban din sab sinamong mga panganaiwan ko project na mo sinamon primer yan. Amo mga translation committee. Yari Julayla Julkipli, Dardata Musa, Fatima Mukti, technical Fatima Shema Daniel, si former commissioner Malayang, siya in Tagalog, mayroon din doon. Iban attorney Benjan Ilahan, siya naghinang kamo sin Bisaya. Bangkweto manjari satoy ko hinang ko. Pwede. Bisaya. Kabalupod dali kay export good dali sa Bisaya. Pwede nato na istoryahan diri kung kinahanglan nga especially sa mga Balik Islam. Assalamualaikum magsukol kanyo katan mga katatay manguran. Masyaallah, alhamdulillah mga katatay manguran, 9019 wakto na mo. Brother Fernandez, pwede tuman ko man salam kunel di aton mga hermana Balik Islam. So alhamdulillah, so apolada quick salam lang kung mga estudyante tatindalid na Masjid Ar-Rahman mga Balik Islam, alhamdulillah continuo lang atindi ko klase aba kita hinay-hinay aprende kung reliyon Islam para kita durog friho akin na reliyon Islam na dalagan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Salam yung kun nimiyo esposa ni namampang ikumi anak. So neng salam untigo.
Ay, Chabacano ka to. Ben ondo ka dito Chabacano. Doig walang kumigo no. Pero pure Tausugyo pa rin. Anyway, brother, alhamdulillah, magsarang sukul kami sin wakto, Kerihil na mo. Inshallah, pagbalikan na mo, di masumo in Arisala, program sin Arisala, manaabit kan Attorney Yasser Apyon. Hasalukay on wakto. Inshallah, iban on day sab ini program sin women's kababayan. Mga ustadya, sila isa may mag-lecture hindi dihilan na to sila wakto hasupaya isa makarihil sila mga huhulmatan sadaka amundeng ha mga ilmo ini Karol Mari. Salam doa kanyo, salam doa kami kan Fatima Muhammad Sali Jamahali, kan Hisam Samsuya, Iwan Sam Ismail, salam doa ka Yas from Kuwait. Masya Allah. Salam doa kanyo katan. Of course, salamun ko in National Presidency IDB Graduates Association in danan na hinang sabab ini nakapaon kita sin program. This is supposed to be the last night actually, attorney. Until January 19, but alhamdulillah, he decided to continue to sign a new contract from January 19 to July 19. So inshallah, extended kita up to July 19 and we're looking forward na bulan Ramadan kikita tato min dum kita niyo inshallah. So inshallah. with that mashallah makuyag kami nambuk manghud ambuk tay manghud yan akan yeah brother Timmy Jiran maunit na mo ko kalupahan so absin ini na kami isab iwan na sin partner ko yon Tumikdad Sali na bisan na ko mag-volunteerism ini masyaallah mas sarang sukul na kami sin nahinang kami part sin amoy da'wa ini nakalamod kami ha da'wa. Mura-murahan na sadya mga katawtay mangurandi na mo nakamo mataki-taki pakanya salamon ko sadya in ahli ko iwan sin anak ko salam doa kanyo labi-labi na commander in chief ko na makami do sa si abla ka naton sinta-sinta kat kay chief of staff lang kita. Salam doa kanyo labi na tourism labi na padua maas ko kan ina kanama na misan bi ang mga ina nagligaw in panghati mo sebab na di ka makati Chabacano na magmaap ka sebab na kalakihan to in Chabacano. Salam doa kay mo ina iwan ni ama. Mura-murahan na sadya pa mga tay mungod ko kan najiwalda iwan ni Adja Darwisa iwan na sing kaywanan mura-murahan mamaid in tay mungod alapal pagkasi iwan lasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah